So let's now give the time to Lieutenant Colonel Leia D. Madrid. Ma'am Leia. Good morning, everyone. Good morning, Kamusta ma'am. po kayong lahat? Yan. Narinig ko na naman si Brother Retuya. Okay pa, all right. Na-miss ko ng mga ilang panahon si Brother Retuya. At ngayon ay student ko ulit siya. Yan. Tuloy-tuloy lang yung pag-aaral po, no? And welcome po sa ating mga newbies. Yan, sa mga bagong future chaplains na nandito ngayon. Nakita ko na marami palang mga taga-Sibuyan. Yan, mga taga-Sibuyan. Ang alam ko, si Brother Antonio Robiso ba, taga-Sibuyan din, Ma'am Sharon, ano? Yan. Kasi yung attorney ni tatay ko ay si Attorney Robiso. Opo, ma'am. Taga-Sibuyan po. Yan, opo. Kasi ang mga magulang ko po ay si mother ay taga Magdiwang at si father naman ay taga San Fernando. Yan. Mga Buntilaw. Yan. At kami ni Ma'am Sharon ay first cousin. Yan. First cousin po kami. So welcome po sa lahat. At ang topic po natin ngayon ay biblical counseling. Yan. Biblical CCC 400 po ito ha. Kasi po, sorry po at nailagay ko dito sa ating, mag-share screen po muna ako. Wait po, share screen. Yan. Ma'am Leia, dali lang po. Opo, Ma'am Dory. Yan. Excuse lang po, sandali pero babalik din po ako, sandali lang po. Sige lang po, Ma'am Dory. So ito po yung ating title, CCC 400, Biblical Counseling in Chaplaincy Ministry. Yan. So wag na po natin muna pansinin itong ating slide kasi po ito ay nakalagay CCC 800, Preamble-Based Transformational. So na-type ko na po kasi ito before. So parang nagkamali lang po yan. Next time po ay CCC 400 na po tayo. So our topic is entitled Biblical Counseling in Chaplaincy Ministry. So tanungin ko po kayong lahat na narito ngayon, no? Except po yung mga dati ng students, no? Wag po kayong sasagot. What is the difference between counseling and advice? Yan. 5 points po sa makakasagot ng tama. Yan. What is the difference between advice and counseling? Sino po makakasagot dyan? Pareho po ba yan ang advice at ang counseling? Hello? Ayaw po ng 5 points? So, tanungin po natin yung mga oldies but goodies na students. Sino po makakasagot for 5 points pa rin? 5 points sa exam. By the way po, no, yung exam po kasi, dapat po itong week na to nakapagpadala na po ako ng multiple choice. Pero ang dami pa po kasing mga humabol na hindi pa nakatake ng part 1 and 2. So gusto ko po kasi sabay-sabay checkan para hindi po ako mahirapan kasi nagpa-flood po dun sa aking email tsaka sa aking account. So para po isa-isa lang muna po yung pasok po ng bawat sa. Baka po hindi may ma-miss ako na ma-checkan. So nag-send na po ako ng top 5 at top 4. So sila po yung top 4, naka 19/20 plus 10 points po yung part 1 na evaluation and expectations. So plus 10 po kaya 30 over 29/30 po sila. So 1 point lang ang pasado po ba kami? Po kanila mali. Ang pasado po kasi po 'di ba 20 plus 10 30. So ang pasado po dapat at least 20. Yan. 20 po, 20/30. So ang passing grade po natin ay 20. So the coming exam po sa test 3, more or less po siguro yung mga 70 po kasi yun pero meron po akong actually dapat po 100. Pero meron po ako mga binawas na hindi pa pala natin na lecture.
So baka po mag-isip kayo bakit may ganun tanong. So nagbawas-bawas po ako. Kaya medyo abutin lang po tayo ng mga 70 items. Yan, kaya-kaya na po. 70 items ang passing ay 40. Yan. Kaya na po yan lahat. So yung question ko po ay welcome po. Ang question ko po ay what is the difference between advice and counseling? So sino po makakapagbigay ng magandang sagot po? Opo, sino po yan? Pwede po mag-try? Sige po, sino po yan? Unica po, Unica. Unica po. Unica. Alright. Sige po. Para sa akin po, yung counseling is you're trying to address the situation doon sa problem nung doon sa sitwasyon. And the other side naman po yung advice po ba iyon? Tama po ba? Opo. Advice ay parang nagbibigay ka lang ng opinion. Yun po yung parang sa akin. Okay. Sino pa po? Thank you po, no? Thank you sa magandang sagot ni Ma'am Unica. 5 points po yan kasi nag-try. So, sino pa po? Another 5 points para 10 points po yung aking pamimigay ngayon. Si Joseph Umandam po, ma'am, dahil nagtaas ng Si kamay. Sir Renante, ano po? Ay, Joseph Umandam, ma'am, nagtaas ng kamay. Ay, sino po? Hindi ko po makita. Sige po, nagtaas po ng kamay. Hello, ma'am. Si Joseph Umanda po ito, ma'am. Opo. Sir Joseph, opo. Ang sa advice, ma'am, ang advice po ay yung nagbibigay ka ng mga suggestions, mga ideas mo sa tao po nga nangailangan po ng mga idea po na makatulong. Pero yung counseling po, kailangan po yung nagbibigay ng idea ay may sapat po siya ng kaalaman na talagang may alam talaga sa sitwasyon na ibibigay niya idea na malalim na po ng kaalaman na makatulong po sa mga tao po na kailangan, lalong-lalo na po yung mga taong na depressed na mga tao po. Yun lang po. Okay. Thank you po, Sir Joseph Umandam. Yan. And Ma'am Unica, sa inyong mga suggestions, tama po yan. Meron po suggestions sa inyo pong mga sagot. Yan po ay may mga points, tigpa 5 points po kayo. So mamaya po malalaman po natin ang difference, ang malaking difference between advice and counseling. So dito po, to proceed, how to give biblical hope with practical help. Yan. Sabi dito, what is counseling? Yan. So dito po makikita natin, counseling is help and hope given by one knowledgeable person to one person or group. The counsel given can range from personal comfort and encouragement with general advice and guidance to a group crisis intervention. We are called by God not only to carry each other's burdens, but also to encourage one another and build each other up. Yan. Tama po yung sinabi ni Sir Joseph, no? Na yung counseling ay something na knowledgeable and may professional authority po, no? Na tayo po ay nagbibigay ng counseling, lalo ngayon yung topic po natin according to the Bible, di ba po? So hindi sa sarili natin na advice, hindi sa sarili nating words, kundi galing mismo sa Bible. Whereas yung advice po, sabi nga po ni Doc Ray, yung advice po kasi minsan pagka tayo pa nagbibigay ng advice, yun po yung may solution na. Parang kagaya po ng let's say, meron po lumapit sa atin na counseling at humingi siya ng advice kung ano po yung decision na dapat niyang gawin. So pag sinabi pong advice, magbibigay tayo ng opinion natin na parang in a way, yung ating counseling ay susundin niya yon kasi yun po yung ating magandang pinakabinigay na advice sa kanya. At meron na pong solution yung ating pagbibigay ng advice. So yung counseling po, kina-counsel natin siya ng tama at mali na dapat niyang gawin based sa Bible at based doon sa ating professional na napag-aralan. So magkaiba po talaga yung advice
and yung counseling. Pwede po tayo magbigay ng advice kahit kaninong tao, sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan. Let's say, sabihin natin, advice ko sa'yo, huwag ka nang pumunta doon, or ikaw ay manligaw ng Adventist, ikaw ay magpakasal, ganyan po, di ba? So sinusunod po nila madalas yung advice. Sa counseling, binibigyan natin sila ng chance na mag-isip sila sa sarili nila, pero nagbibigay tayo ng mga words na gabay para sa kanila na kanila mapag-aralan, mapag-isipan, especially if it's yung Bible-based na counseling. So medyo po complicated, pero sa pag-aaral po natin sa mga susunod na mga panahon, marirealize po natin talaga na iba po yung counseling. Tayo po mga chaplains, we don't give advice, we only give counsels. Yan, tatandaan po ninyo yan, na tayo po mga chaplains, ito po kasi chaplaincy yung ating pinag-aaralan dito. So hindi po tayo pwede magsabi na ito po yung advice ko sa iyo, ito po I advise you to do this, to do that. Hindi po, tayo po ay nagka-counsel. So yan po yung ating pinaka-tool natin bilang chaplains, yun tayo po ay nagbibigay ng counseling. Yan. Biblical counseling. What is biblical counseling? Biblical counseling means rely on truth from the Word of God as you seek to give wise counsel. Yan. Sabi sa Hebrews 4:12, the Word of God is living and active, sharper than any sharp-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. So napakalalim po talaga yung Word of God, no? Talagang nagpe-penetrate siya sa kaloob-looban natin. Spirit and soul, joints and marrow. Saan po ba yung marrow nakikita? Ito po yung tinatawag na pagkakamakain ka po ng karning baka, no? May nakikita kang puti, sabihin nyo ay utak ng baka, no? So ito po yung marrow, nasa loob po ito ng bone natin, no? Yan yung tinatawag na bone marrow. Nasa loob ng bone, sila po yung nagproduce ng blood. So pasok po sa kaloob-looban ng ating mga buto at mga joints, yung Word of God. So ito po yung tinatawag na biblical counseling. So yung pag-counsel natin ay talagang hindi po sa ating sariling mga pananalita o pag-iisip o opinion. So hindi po yung kapatid, ang opinion ko po ay dapat ganito ang gawin mo. Ang opinion ko po, ang idea ko po ay ito. Hindi po. Biblical counseling po talaga. So dapat po alam natin kung saan sa Bible makikita yung mga text na kailangan natin sa pagbibigay ng counseling. Yan. Christ-centered counseling is giving advice, encourage, and hope to others based on biblical truths while relying on Christ to provide the power for change. Yan. 2 Corinthians 3:17. So, isa na lang po niyo yung mga Bible text po dito, no? So, Christ-centered counseling po tayo dito. So, lagi po tayo ay nagbibigay ng mga, ito po, giving advice, encourage, and hope to others based on biblical truths. Yan. So, actually, yung Christ-centered counseling daw ay advice and encouragement. Yan. Based sa Bible talaga mismo. Yan. Ay, walang laman to isa. Sorry po. Yan. Christ-centered. Doble-doble na po. Yan. Yan. We have the 7 S of spiritual wisdom. Yan. What are the 7 S of spiritual wisdom? So, binibigyan po tayo dito ng ating mga program para po malaman natin kung ano yung ating mga spiritual wisdom, no? With the heart of humility, we realize, number 1, the solutions are not your solutions. Yan. So, tandaan po natin na kapag meron po tayong mga counselists, meron po tayong mga clients na lalapit po sa atin. So, ano po? Paki-mute po. Yan. Paki-mute po muna yung mga hindi po naka-mute. Yan. Yung
Yan. Binigyan po tayo ng 7S of spiritual wisdom. Number 1 is the solutions are not your solutions. So pag may lumapit po sa atin dito, hindi po tayo yung magbibigay ng solution sa kanilang problema. So i-base po natin lagi ito sa kalooban ng Panginoon. I-base natin sa ano yung karapat-dapat natin na ibigay sa kanila. Di ba po? Kaya nga po sinabi ay spiritual wisdom. So yung wisdom po na kailangan ng ating mga counselists ay hindi nagbubuhat sa atin. So before that, kailangan mag-pray tayo sa Panginoon. We ask for wisdom and understanding. Kasi po hindi natin alam lahat ng mga problema. Meron po tayong mga problema na lumalapit sa atin na hindi pa natin na-encounter talaga. So napakahirap po mag-solve o magbigay ng counseling sa isang problema na hindi pa natin na-encounter o hindi man lang natin alam kung paano susolusyonan nung counseling natin. So kailangan po natin humingi ng tulong sa Panginoon. So ito po ay binay sa John 14:26. The solutions are not your solutions. Number 2, the self-sufficiency you lean on should be replaced with Christ's sufficiency. John 15:5. So, dapat po tayo ay nakasandal sa Panginoong Hesukristo. Kasi hindi naman natin talaga alam lahat ng mga problema po di ba? Hindi tayo pwedeng magmalaki na ako bilang isang chaplain, alam ko yan, yung solution dyan, alam ko kung ano yung ka-counsel sa iyo, alam ko sa akin ka makinig. So hindi po, no? Tayo po ay talagang dapat nakaliin sa Panginoon. Number 3, the Spirit of Christ is your counselor, enabling you to counsel with truth. Yan, John 16:13. So yung Espiritu ng Panginoon ang siyang nasa ating kalooban, ang kanyang bibig, ang kanyang mensahe, ang siyang mamumutawi sa ating mga labi. At hindi yung sarili natin na kagustuhan na sasabihin doon sa ating mga counselists. Yan. So yung mga counselists po, yun po yung ating mga yung ating mga clients, yung mga tao po na lalapit sa atin. Number 4, the sinful person should never be confronted with condemnation. 1 Peter 3:15-16. So kalaunan po ng ating mga lectures po, makikita natin dito yung iba't ibang klase ng mga approaches sa ating mga counselists. So meron po nag-approach sa atin na meron siya mabigat na problema, siya po ay nangalunya or nagnakaw or may nasaktan. So hindi po natin sila wag po tayo magbasa ng Bible-based na ng biblical text po, mga ganyan, no? Mga teksto sa Bible o mga doktrina na iko-condemn na natin sila. Wag po, di ba po? The sinful person should never be confronted with condemnation. So hindi natin sila dapat husgahan. Lalo po sa madalas po nangyayari to sa mga church board na meron po tayong nalalaman na mga mabibigat na problema sa ating mga members ay nahuhusgahan po agad sila. So hindi po. Bilang isang counselor, bilang isang chaplain, dapat po talaga ay maging mahinahon tayo muna sa pagbibigkas, pagsasalita, pagbabagsak na anumang mga salita. Kailangan ay hiningiin muna natin sa Panginoon. Number 5, the success of your counseling is not dependent on your knowing all the answers. Yan po yung sasabi ko. Proverbs 3:5-6. Yan. So basahin na po ninyo yung mga teksto na to na hindi po natin alam lahat ng mga sagot sa lahat ng mga problema na ilalapit sa atin ng mga ating mga counselists. Next is, bakit po ba tayo nagdodoble-doble? Wait lang po. No? Ako, sorry po, napuputol pala. Yan. May utang ako sa inyo ng 6 and 7. Hindi ko alam sa ako nalailipat. Yan. Nawala. So nawala po yung 6 and 7 natin. Baka po na-cut dito sa ating kasi po matagal na po itong ating na to itong ating last class pa po ito sa first batch. So naiiwan po yan. So
What are your goals when giving biblical counsel? So may remind niyo po sa akin no, na nawala po yung ating 6 and 7. Sorry po. Teka, lilista ko po muna. Missing 6 and 7. Spiritual. Yes, yan. Yan po. What are the practical counseling? Yan. How do you do it? So, tanungin ko po kayo lahat, paano po ba tayo pagka humarap sa ating mga counselees? Tayo po ba ay well prepared sa pagharap sa kanila? So, ito po yung binigay sa atin na ano po na advice na kung paano tayo magbibigay ng counseling. Yan. Wait lang po. Parang may nawala dito pa sa ano natin. Doc, balik ka muna sa slide 12. Yan. Yan. Number 1, prepare the physical setting. Yan. Pag tayo po, may kumakatok sa ating bahay at hihingi ng advice, hindi naman po natin sila pwedeng kausapin kung saan-saan lang po, sa mga kanto-kanto, lalo po sa mga restaurant, hindi lalo pwede. Kasi may time na iiyak siya, may time na mag-hysterical yan, pagtitinginan kayo ng mga tao, tsaka madami po mga interruptions po. So invite him or her into your house or into your office at doon ka po ngayon magbibigay ng counseling sa kanya. So number 1, prepare the physical setting. So may physical setting ka. Provide a private, relaxing place to talk. Safe for all parties involved. Yan. So pagbibigay po tayo ng biblical counseling, kailangan po talaga yung ating ambience ay maganda, tahimik, at relaxing po. No? Eliminate distractions. Walang radyo, walang TV, walang music, walang maingay na tao sa paligid natin. To prevent interruptions, yan. Hold phone calls, activate the answering machine. So, wala rin pong phone. Wag po yung laging may umiiyak po yung ating counselee, lumalapit sa atin, tapos tayo naman ay, excuse me, I just have to take this call, di ba po? Hindi po tayo lagi magpapa-interrupt kasi mawawalan po ng pag-asa o ng moment, mawawalan po ng moment yung ating counseling, lalo kung iyak na po siya, gusto na niyang ibuhos, nabibigyan po ng post, nabibigyan po ng ano, 'di ba, na nagkakaroon ng recess, nagkakaroon ng mga interruptions. So nawawala po siya sa tama niyang dapat na sabihin o ihingi ng idulog sa atin. Avoid physical barriers. Don't sit behind a desk unless you need to appear firmly authoritative to someone who is belligerent or abusive. Yan. So, kailangan po, walang lamesa sa gitna. Wala pong harang sa gitna ninyo. Magkaharapan kayo na nakaupo. Unless daw po, sabi rito, na nakita mo yung counselee ay parang abusive siya o parang hindi maganda yung kanyang actions. So, pwede kayong mag-upo ka sa desk mo at andun siya sa kanyang lamesa. Pero otherwise, kung saan siya nakaupo, pwede ka pong humarap talaga sa kanya at pwede kayong mag-usap ng diretso. Yan. So next is, ayan, karugtong sa number 1, change lighting to reduce glare. Huwag masyadong masilaw. Kasi baka masyado pong masilaw yung ilaw sa likod mo at nasisilaw siya. So hindi siya makatingin sa iyo at napakahirap mag-usap mahirap siya magsalita sa iyo na ikaw ay nasisilaw siya sa iyong mukha. Keep counseling aids handy. Yan. Ito po yung pinaka-importante. So kung Christian po yung iyong kausap, ay dapat ikaw ay may dalang Bible, paper, pen, and referral phone numbers. Yan. So bakit po napaka-importante? Ito po kasama po ito sa multiple choice natin. Mga students, yan, yung Bible, paper, pen, and referral home numbers. Kailangan po may dala tayong Bible. Kung Christian po siya, kasi po kaya nga biblical base po tayo. Pero ingatan po natin na baka po hindi naniniwala sa Biblia yung ating counselee. So, hinay lang po muna sa pagbubukas ng Bible o pagbabanggit at
tingnan niyo po muna kung siya ay naniniwala. Otherwise, kahit na hindi po siya naniniwala sa Bible, yung iyo pong mga advice ay counseling ay dapat po ay manggaling mismo sa Biblia. So, dapat po meron ka ding paper, may pen, at kukunin po yung mga referral phone numbers. Like, for example, suicidal po yung counseling natin or yung ating counseling ay nakita natin na talagang violente siya o may talagang depressed siya. Dapat po meron tayong sa notebook natin na referral phone numbers. Ano po yung referral phone numbers? Yan po yung mga phone number na mga specialista po. Yung mga doktor na, psychologist, mga rehabilitation centers, kapulisan. Dapat po meron tayong mga sa notebook natin. Naka-ready po na phone number 911, mga 14, mga 134, di pa po? At yun nga po yung ina-advise ko na dapat alam natin at may mga connection po tayo sa mga opisinang yan. So pag nag-advise po tayo na i-refer kita sa rehabilitation center kung willing ka, pero dapat alam mo po kung sino po yung tao na pag-referral mo na magiging in good hands yung counseling. Next is place facial tissues and drinking water within reach. So bakit po kailangan meron tayong nakahandang tissue at tubig? Baka po mag-hysterical yung ating mga counseling, so may nakaredy tayong water at tissue at para po pag sa kanilang luha ay meron tayong maiaabot. So in that way po, hindi lang po ito necessity na kailangan meron tayong tubig sa kanila o meron tayong facial tissue na ibibigay sa kanila pag umiiyak na sila. Yung ganitong gestures po ay magpapakita sa ating mga counseling na tayo ay sincere. Sincere tayo sa kanila, na tayo ay nakikinig sa kanila, na tayo ay willing tayong tulungan sila na mailabas nila yung laman ng nasa puso at isip nila. Kaya yung makikita po nila na paiinumin natin sila ng tubig, bibigyan po natin sila ng tissue, malaking plus factor po ito na marirealize na hindi sila nagkamali sa taong nilapitan nila. No? So makikita nila na ikaw ay talagang hindi lang yung iyong problema ang pinagbibigyanan ng tuon, kundi yung kanyang physical well-being na kailangan niyang uminom ng tubig upang mahimasmasan siya at kailangan niya magpunas ng kanyang mga luha dahil siya po ay sobra ng grieving. Yan. So, yan po yung mga bilang isang counselor na dapat lagi kang may ready na ganyan. So, sabi sa Proverbs 14:8, the wisdom of the prudent is to give thought to their ways. Yan. So, kailangan po tayo lagi nating naiisip, hindi lang yung magbigay ng counseling, kundi yung ating kaharap ay mabigyan din natin sila ng special attention. Yan. Number 2, promote personal non-verbal nurture. Yan. Smile upon greeting the person. So pagpasok po ng iyong client, ang iyong pong counseling, nagpa-appointment po siya sa iyo, sinabi niya sa iyo, Chaplain Antonio Robiso or Chaplain Menel Bahuyo. Yan. Ako po ay nais ko po sana magpa-schedule sa iyo kung pwede po ba tayo na makausap kita ng masinsinan kasi po ay punong-puno ng aking puso. Kailangan po ng someone na makakausap ko. May time ka po ba na mag-usap tayo? Yan. So isa po sa mga advice natin dito, kung ikaw po ay lalaki at ikaw po ay may asawa at yung iyo po nga magiging counseling ay dalaga or babae na meron ding asawa. So, ang problema po niya ay tungkol sa kanyang asawa. So, ikaw po na counselor or chaplain na lalaki, huwag ka po makipag-meet na mag-isa po. So, isama mo po si Mrs. or isama mo yung someone na talaga mapagkakatiwalaan din na pwedeng mag-hold ng confidential matter. Kasi po lahat ng sasabihin sa atin na ating mga clients ay confidential po yan. Very confidential po talaga yan. Hindi po natin yan pwedeng ipagsabi kahit kanino pa. Kaya kung pwede po nating magsama tayo, unless na may opisina ka, pwede po yung misis mo
o yung partner mo nasa labas lang ng kwarto pero nakabukas naman yung room para nakikita po na talaga nag-uusap lang kayo. In that way po makakaiwas ng masamang mga mata. Diba po? Tama po ba ako? Na alam naman po natin na kahit saan tayo po tumungo ay may mga masisilip na mga bagay. So yan po yung isa sa mga advice po sa ating mga counselors na wag po tayong haharap sa ating kliyente na tayo po ay lalaki sa babae, babae sa lalaki. Dapat po talaga ay meron po tayong partner po na someone din po talaga na mapagkakatiwalaan. Na hindi po siya magchichismis ng kanyang maririnig sa counseling. Or else, kung wala ka pong tiwala, at least may kasama ka, andun lang po siya sa paligid na hindi po magiging pangit tingnan na kayo ay lalaki sa babae. So yan po, smile upon greeting the person, no? Ngiti ka, pansinin mo siya, talagang yung a friendly face can disarm a fearful disposition. Kasi mga ganyan po, yung mga counselists po natin na mga natatakot po yan, iniisip po nila na tayo magiging judgmental sa kanila. Isipin po nila na hindi ako makapag-open ng problema ko kasi alam ko i-judge ako nito si pastor o ni chaplain or ni counselor. Natatakot po. So kung naka-smile ka, i-welcome mo siya, open arm, na talagang pasok ka sister, pasok ka brother, alika dito, upo ka dito. Tapos yung iyong pong room ay kagaya po sinabi natin sa part 1 na maganda ni ambience, di ba po? And then shake hands or use another appropriate greeting. Human touch conveys warmth and care. So kamayan mo siya na parang wala siyang problema, na kailangan na parang ma-feel niya na at ease siya sa harapan mo. At kung hindi mo siya masishake hands, itap mo yung kanyang balikat at i-welcome mo talaga siya na maiisip niya na okay ka itong counselor na to na magbuhos ako ng aking mga laman ng aking puso. Yan. And then, situate chairs in close proximity. If at a 90-degree angle, turn your body to face the other person. Yan. So, kayo po dapat magkaharapan. So, hindi yung mas mataas ka sa upuan mo at mababa siya na titingala pa siya sa'yo or ikaw naman ay titingin pababa. So, kailangan magkaharapan kayo para meron kayo eye-to-eye contact. Yan. Slant your body slightly forward. Yan. Leaning forward signifies I'm interested in what you are saying. Yan. So, kung ikaw po nakalayo, ang layo-layo mo sa kausap mo at parang hindi mo siya din feel, ayaw mo siyang maka-interact maigi, hindi po maganda yun para sa kanya. So dapat po naka-lean forward tayo. Di ba may kanta po tayo yung lean forward. Di ba? Hindi ko po alam yung kanta sa youth, sa AY. Pero dapat po naka-lean forward at parang tayo po ay talagang dinig na dinig na gustong-gusto natin mapakinggan yung kanyang bulong, yung kanyang hinaing. And then sustain good eye contact. Yan. So good eye contact, wag ka po yung ikaw yung advisor, ikaw yung counselor, patingin-tingin ka kung saan-saan. So ang gagawin din po na kausap po, titingin din po yan kung saan ka nakatingin, di ba po? Nadidistract po yan eh. So hindi ka po dapat paikot-ikot ng paningin mo. And show an occasional nod of the head. Yan. So pagka meron po siyang sinasabi, kahit po hindi ka favor sa kanyang mga sinasabi, kahit po sa tingin mo na maling-mali talaga yung ginawa ng taong yon, wag po tayo yung gumaganon po, umiiling. Wag kang iling, kundi ikaw po ay laging nod. Nod. Ganun ba kapatid? Sige, so ano po yung ano mo, ganyan. So mag-ask ka po ng mga appropriate questions po, no? Ito po napag-aralan na natin sa chaplaincy CCC 100. Naalala po ba ninyo dito yung mga umattend po sa CCC 100? Po, di ba? Chaplaincy 100. Yung papaano tayo magtatanong sa kanila. Yung mga open-ended. Yan. Yung hindi po tayo iingatan po natin yung mga tanong, pero pag tayo po ay nagtanong sa kanila, yung mga tanong na hindi sila sasagot ng yes or no, kundi yung katanungan na sila ay may encourage na sumagot pa. Yan. So ito po yung mga suggested na mga dapat natin ikikilos. Then,
Stay open and approachable. Don't sit with arms folded or fist clenched. Folded arms signify I'm not convinced. You want to help. Ano yan? I'm not convinced you need help yan. Di ba po? So, wag po kayo nakaganito, yung naka-fold yung mga arms. O kaya naman po yung mga fist nyo yung nakaganyan kayo. O kaya naman ano po, di ba po? Parang nagagalit ka eh. Yan, parang hindi po pinakikita na ikaw ay interesado sa kanya. So a cheerful look brings joy to the heart. Sabi nga sa Proverbs 15:30. So kahit po hindi tayo gwapo, hindi tayo maganda, hindi po tayo attractive na mga counselors. Pero pag tayo po ay ngumiti sa ating mga counseling, hindi nila makakalimutan yung ngiti mong yan. Dahil yan po yung importanteng kailangan nila sa kanilang buhay. Sa mga oras na yon, yung meron tao nang ngumiti sa kanila, nagtap ng kanilang balikat at pumansin sa kanila. Yan. So, number 3, how to get started. So, ready na po yung ating room. Okay na po yung ambience, mga lights. Okay na po, na-prepare mo na yung water, yung tissue, andun na siya sa iyong room. So, number 2 naman, napag-aralan na natin yung mga gestures, yung paano ka uupo sa harapan niya, paano siya i-welcome. So, number 3, how to get started. So, call the person by name several times. Huwag po ninyong kakalimutan na banggitin yung pangalan ng inyong kliyente, ng inyong counseling. Baka po paulit-ulit na lang kayo, ano nga po pangalan niyo, ma'am? Ano nga po pangalan mo, sir? Di ganyan. Ano nga pong pangalan mo, kapatid? Ikaw ay familiar sa akin ng mukha mo pero hindi ko alam ang pangalan. Kanina pa po siya nagsasabi ng pangalan niya. Baka po maisip niya na malito ka na sa problema. Baka po yung ibibigay mo sa kanyang counseling para po doon sa iba mong mga kliyente. Di ba po? So kailangan po call the person by name several times. At laki po ng points sa puso ng isang nalulumbay na tao, yung tawagin mo siya sa pangalan niya. Di ba po? Napaka-sweet sa pandinig ng taong yon, yung marinig niya na tinawag mo siya by her name, his or her name, di ba? Tawagin mo ako na Leia, di ba po? Minsan po, dahil po yung trabaho ko po talaga ngayon, ako po ay football coach. So, dati po, nung nurse pa ako, ang tawag sa akin lagi ay nurse. Ngayon po, tawag na sa akin noon ay nung mga 20 years na ay coach. Pero napakapakinggan po, napakasarap pakinggan pag sinabing Coach Leia. Diba po? Yung may name ko talaga kasi sa dami ng coaches, maalala ka niya nung batang yon, tinawag ka na Coach Leia. Napakasarap po talaga. So, yung tawagin ka sa pangalan mo na meron kang problema, ibig sabihin po, meron siyang significance. Yung kanyang pagkatao pala ay kinikilala netong aking kausap, nung kanyang kausap, di ba po? So don't engage in small talk of the subject comments delay getting to the point and may decrease the person's willingness to be vulnerable. Yan, ask a direct question. Yan. So tanungin mo siya ng direct question tungkol sa problema niya, pero yung tanong na hindi mag-i-stop sa yes or no. Yan. Realize the presenting problem. What someone assumes is the cause of the problem is very often not the real problem. If the real problem relates to a lack of trustworthiness due to a lack of truthfulness, probe with pertinent questions to gain insight and understanding. So kailangan po talaga maisip natin, ma-realize talaga yung pinaka-punot dulo ng problema. Di ba po? The real problem. Kasi po, habang kinakausap mo yung iyong counseling, sa unang-una po, sasabihin niya sa iyo yung kanyang nararamdaman ngayon sa mga oras na to. Nararamdaman niya, depressed siya, nararamdaman niya, nalulungkot siya, alone siya, gusto na niya mag-suicide, mag-isa na lang siya. Pero, the more na nag-uusap po kayo at nagbibigay ka, nagtatanong ka ng mga appropriate questions na open-ended, unti-unti po na nai-open na niya na mas marami pa pala, mas mabigat pa pala yung mga problema sa likod o sa ilalim. Diba po? So relates to a lack of trustworthiness
due to a lack of truthfulness. Yan. Hindi nagiging tama, hindi trustworthy, hindi nagiging karapat-dapat sa pagtitiwala dahil sa kakulangan ng katotohanan, ng truthfulness, ng pagbibigay ng katotohanan, di ba po? So let's say, nalulungkot siya kasi iniwan siya ng kanyang mga kaibigan o siya ay iniwan ng kanyang asawa at biniblame niya yung kanyang asawa, pero sa totoo, kasi hindi siya naging truthful sa kanyang asawa, kaya siya ay hindi naging trustworthy, di ba po? So lumalalim. Habang nag-uusap kayo, nakikita mo na yung pinaka-problema na ayun naman pala ang pinaka-problema na siya ay nangalunya, nawalan ng tiwala sa kanyang asawa dahil siya ay hindi naging makatotohanan sa kanyang asawa. At ngayon siya ay nalulumbay, siya ay nadidepress at feeling niya alone siya dahil siya ay iniwan. Yan. Kasi po, tandaan po natin itong mga chaplains and counselors. Kahit po tayo po mismo, ito po, ano din po sa atin lahat ito na tayo pong mga humans, pag nagkaroon po tayo ng problema, hindi natin binibigay agad sa kausap natin yung tunay na problema na nangyari. Ang tangi lamang po natin, unang sinasabi, malungkot ako, depressed ako. O bakit? Iniwan ako ng asawa ko, ganyan. Bakit? Ganyan-ganyan, di ba po? O pwede naman pinalayas ako ng nanay ko. Bakit? O, di ba? Ang una po sasabihin niya, yung tunay niya na nararamdaman ngayon. So, sunod-sunod na po yung mga problema. Anong nagawa mo? So, ang tanong po pala ay hindi bakit, di ba? Anong nagawa mo? Bakit ka pinalayas ng iyong ina? Yan. Ano ang nakapagpasakit ng loob ng iyong nanay? At ng iyong tatay o ng iyong asawa, ng iyong girlfriend, ng iyong mga kapatid, bakit ikaw ay pinalayas? Yun. So, unti-unti na pong nasasabi. So, yan po yung realize the presenting problem. Yan. So, yung presenting problem is very often not the real problem. Tatandaan po ninyo yan mga counselors and chaplains na yung kanyang unang sasabihin sa iyo, hindi po yan yung tunay na problema. Meron pang mas mabigat na problema at yun talaga yung pinaka-ugat ng problema. So hindi po tayo basta-basta magbibigay ng counseling o magsasabihin mo nalulungkot ka, biglang mo siyang a-advise na o ikaw ay manalangin sa Panginoon o ikaw ay ganyan. Hindi po. Halungkatin po muna natin yung nagpapabigat ng kanyang loob. Para kung siya po ay lumabas na sa iyong kwarto, ay meron po siyang naging pagbabago. Meron po siyang nalaman, meron po siyang natanggap na bagong pag-asa. Yun. Kasi po kung hindi natin halungkatin yung tunay na problema, lalabas po siya sa iyong silid, lalabas po siya sa inyong pag-uusap na hindi po nasob ang kanyang nasolusyonan. Hindi siya nabigyan ng magandang counseling sa kanyang puso. Kasi po, hindi naman niya kasi talaga nailabas kung ano talaga yung talagang pinaka-problema. Nasolusyonan lang po yung sinabi niyang malungkot siya, depressed siya, at binigyan mo siya ng mga Bible text, binigyan mo siya ng counseling tungkol doon, at siya ay nakita mo na parang masaya na, at sige po, chaplain, maraming salamat po sa iyong mga itinuro. Pero makikita mo siya na kulang at hindi siya ganun kasaya. So halungkatin po natin yan. Yan. How to probe into the past. Ask why the problems exist. Yan po yung sinabi na kanina. Ask background questions regarding family, home, school, dating, and work. Listen to what is not shared. Yan. Read between the lines. Ito po yung sinasabi, read between the lines. Listen to what is not shared. Meron siyang hindi sinishare sa iyo na problem niya eh. Yun yung pakinggan mo at yun yung dapat mo alamin, maging wise counselor ka po. Huwag ka po yung kung ano lang yung kanyang sinasabi, yun na lang po yung pinakikinggan mo at yun na lang yung iyong doon ka na magbe-base ng iyong counseling at doon ka na titigil. Meron pa po siya. Kaya sinasabi na read between the lines. Merong mga hindi nabanggit. Ask for the earliest memories of that habit. So, sa ganun way po matutulungan natin siya kung
marami tayong tanong sa kanya. Meron po sasagot sa atin dyan, ang dami mo naman tanong, chaplain, ang dami mo naman tanong, counselor. Ito lang nga po talagang pinaka-problema ko eh. Yun. So kung magmamatigas siya, masasagot din natin siya ng mga magaganda pang mga salita until na talagang makapag-open siya. Yan. Ask for the earliest memories of that habit. Encourage further talk. Yan. Encourage mo siya na magsalita pa na magsalita. Maging ano ka po, parang approachable ka sa kanya na pwede ka pang magsalita, pwede kang mag-open sa akin, ganyan. Primarily ask open-ended questions that cannot be answered with yes or no. Yan yung sinasabi ko po sa inyo. Na wag yung, ikaw ba ay pinalayas? Opo. Parang galit sa iyong magulang mo? Opo. So yes or no lang po. Yes or no lang, di ba ang sagot niya? So hindi siya makakapagsalita. Dapat may mga tanong ka na, kung siya ay pinalayas, sabi mo pwede mo siyang tanongin na, alam mo ba na ang magulang mo ay hindi rin nagustuhan ang kanyang mga desisyon na ikaw ay palayasin sa iyong tahanan. Maaring siguro ikaw ay may nagawa o may nasabi sa kanila na hindi maganda. Pwede mo ikwento sa akin yung mga ganyang mga bagay. Yan. So, hindi po siya mag-yes or no sa ganyang mga, pwede mo sabihin na nasaktan ng nanay mo sa iyong mga isinagot sa kanya, sa iyong paglaban sa kanya. At yun ay mga bagay na ikaw mismo ay hindi mo rin nagustuhan. So ano ang iyong naramdaman nung ikaw ay lumaban at sumagot-sagot sa iyong ina? Yan. So pag tinanong mo siya na ano iyong naramdaman, sasagot na po siya hanggang sa masabi na niya na kasi sinigawan ko yung aking magulang, kasi ako ay lumaban, ganyan-ganun po, di ba? So explore the impact of significant people such as parents, siblings, other relatives, and friends. Yan. So tatanungin mo siya tungkol sa ano ba ang relationship mo sa iyong magulang, sa iyong mga kapatid, sa iyong mga kamag-anak, sa iyong asawa, sa iyong mga kaibigan. Yan. Ikaw ba ay maganda ang relasyon mo sa kanila? Yan. So explore mo po. So in that way, makikita mo talaga kung ano talaga yung pagkatao ng iyong counselee at ano talaga yung bumabalot sa kanyang puso at isip. Yan. So pose the question, why do we do what we don't want to do? Yan, number 4, no? So bakit ba natin ginagawa yung mga bagay na hindi naman natin gustong gawin? So those who are stuck in the ditch of negative habits such as lying can lose all hope of personal change. They don't know what to do, much less why they do what they do. The Apostle Paul expressed what we have all experienced. Yan. It says in Romans 7:19, what I do is not the good I want to do. No, the evil I do not want to do, this I keep on doing. Bakit nga ba mga kapatid, no? Ginagawa natin yung mga bagay na hindi naman natin nais gawin. Or nagagawa natin yung mga bagay na hindi naman natin nais na gawin talaga. No? Minsan nagagawa natin, hindi naman natin gusto. Minsan naman, sinasadya natin gawin yung mga bagay hindi din naman natin nais na gawin. So, isa lang ang ibig sabihin yan, tayo ay na-stuck na sa ditch of negative habits. Tayo ay nahulog na-stuck na, umistambay na tayo sa ditch. Ano ba yung ditch? Yung hukay, yung putikan. Yan, yung pag sinabing ditch, yung hukay na may putik, no? May putikan na-stuck na tayo sa putikan ng negative habits. Let's say, lying, nasanay na tayo na magsinungaling, nasanay na tayo na magnakaw, nasanay na tayo mag-alibay, nasanay na tayo mag-marites, nasanay na tayo maging judgmental, di ba po? Madalas talaga ang problema po ay dahil sa marites, kaya nagkaroon ng problema, kaya nagkagulo-gulo. Later on, makikita po natin sa topic natin yung dahil sa pagmamarites ay may nag-asawa na may pagmamarites ng counselor mismo, o sino pa yung mga counselor, sila pa yung nagmarites, ay nagkaroon po na malaking kaguluhan sa mag-asawa. So tayo po, lesson din sa atin to mga bilang chaplains and counselors na kung ano man yung ating napapakinggan sa ating mga counseling, very confidential po talaga to. Meron nga po ako narinig, isa kong professor sa kabilang school na even his wife
hindi po naririnig o nalalaman ng asawa niya kung ano yung mga kina-counsel, mga iniiyak ko ano man yung mga problem ng kanyang mga counselees. Pag nagtanong niyo wife, ano yung problema ni Mrs. Ganon? Bakit humingi tulong sa'yo? Sinasabi niya sa kanyang wife, no wife. Kahit na wife kita, kung talagang kailangan sabihin ko, sasabihin ko sa'yo. Pero this time hindi pwede. Kasi maaaring si wife ay may ugaling marites at o kaya naman madulas one time sa mga kaibigan hanggang sa lumabas. So yung respeto po ng iyong counselee sa iyo bilang counselor ka and chaplain ay mawawala. So lahat po ito kailangan. So tayo, before tayo maging counselor, before tayo maging chaplain, dapat po talaga ay maging malinis din tayo. Tayo mismo magkaroon ng transformation. Talagang magkaroon po tayo ng transformation. Spiritual transformation. Na tayo po mismo mabago. Madalas po may mga kwento-kwento. Minsan po nakakarinig ako sa mga ibang pastor sa pulpito na magbabanggit ng pangalan ng kapwa niya pastor o ng mga ibang mga layman o elder. At sa taas po mismo ng pulpito, sasabihin niya yung problema o kamalian ng taong yon. So hindi po yun, hindi po karespeto sa ating mga counselors. Kung gusto po natin magbigay na example, babanggitin natin yung taong yon, pero ibibigay natin yung napakagandang example na napakinggan natin sa buong buhay natin. Pagpupuri, pag-angat sa pagkatao ng taong yon sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi yun tayo po ay tutungtong sa pulpito, sa entablado, magbabanggit ng ating mga kapwa, mga pastor, mga kapwa chaplain or teachers or mga kasamahan natin kahit saan pa man na binabanggit natin na sila ay sinisiraan o ine-example natin sila sa ating mga sermon na puro kasiraan. So wag na wag po. So kaya dito po sa atin ay pagka tayo po ay may mga negative habits ng ganong klase, dapat po linisin muna natin yung sarili natin. Magkaroon muna tayo ng transformation. Wala pong perfect na tao. Lahat po tayo hindi perfect. Even me, kahit po andito ako sa chaplaincy na ito. Pero sa tulong po ng Panginoon, dapat po talaga ay tayo muna, before tayo lumabas, before po tayo mag-counseling sa iba, tayo po muna, linisin muna natin, ayusin, magkaroon tayo ng transformation upang maging karapat dapat tayo, maging trustworthy tayo sa ating mga counseling. Yan. So, we have all been created with 3 God-given inner needs. So, ano po ba yung mga inner needs natin? Love, significance, and security. Yan po, di ba? So, yung ating po mga counselee, dyan lang po umiikot yung kanilang mga problema sa love, significance, and security. Yan. You love to know what someone is, that someone is unconditionally committed to our best interest. Napakasarap po sa buhay ng isang tao na alam natin na meron nagmamahal sa atin. Whether asawa natin, magulang natin, mga kapatid natin, mga anak natin, o kaibigan, di ba po? Kasi pag walang nagmamahal sa iyo, ibig sabihin hindi ka kaibig-ibig. Maaaring ikaw ay hindi rin naging kaibig-ibig, hindi rin nagbigay ng pagmamahal sa kanila. Significance to know that our lives have meaning and purpose. So minsan yung mga misis, madalas na nagpapa-counsel ay mga misis o yung mga bilanggo. So feeling nila walang meaning yung buhay nila, wala silang purpose kasi nakakulong na lang sila. Yung mga misis naman, kasi housemaker na lang talaga sila, feeling nila wala silang nagagawa. Pero hindi nila nare-realize na bilang housemaker, bilang housewife, napakalaki ng kanilang purpose sa buhay. So yan po yung kanilang minsan madalas na problema, yung significance. And security, to feel accepted and have a sense of belonging. Yan. Yung mga feeling nila wala silang pamilya, feeling nila hindi sila mahal ng mga magulang nila, ng kanilang asawa, feeling nila wala silang kumpanya, wala silang trabaho, wala lahat. So I don't belong to anyone, di ba po? Ganun yung mga kanilang mga problema. So pag tayo po nagbigay ng counsels, diyan po natin mabibase ang problema ng ating mga counselee kung ano yung pinaka-need nila, yung mga inner needs nila. Ang problema pala ni counselee number 1 ay love. Counselee number 2 ay significance. Counselee number 3 ay security. Yan. Ito yung mga
God-given inner needs natin na dapat ito ma-meet ng mga tao na pinagkakatiwalaan o talagang mga tao na ine-expect ng ating mga counseling na magbibigay sa kanila, magpro-provide sa kanila ng mga bagay na to. Even us, tayo po, di ba? Hindi tayo excuse sa ganito mga problema. Tayo ay nangangailangan din ng love, significance, and security. And minsan, pag hindi ito nami-meet ng ating mga mahal sa buhay o ng ating mga kapamilya, nagkakaroon na malaking problem. So, ito po yung ating i-base lagi tuwing tayo ay tandaan po ninyo yan na yung love, significance, and security. Inner needs po yan talaga. Yan. So number 5, present the ultimate need meter. Sino po ba talaga yung ating ultimate need meter? Di ba po? Why did God give us these deeper inner needs knowing that people fail people? Yan. For example, some parents are harsh, cruel, and abusive. While every person has been created with these 3 inner needs, no person is able to meet our 3 needs. Realize that if one person could meet all our needs, we wouldn't need God. Tama naman po, no? Di ba? So what it says here, na tayo po, ang mga human beings, hindi talaga natin kayang ibigay talaga ito mga 3 inner needs na to sa kapwa natin tao. Minsan nagkakaproblema na hindi talaga natin nabibigay na provide yung love, security, yan, significance sa ating mga mahal sa buhay. Kahit sa ating sarili, hindi natin namimit yan, di ba po? And only God can be our need meter. So sabi, pagka tayong mga tao, na i-provide natin itong mga needs na to ng ating kapwa, hindi na natin kakailanganin daw ang Panginoon. Kasi ibinigay na natin. So, kailangan talaga na magkaroon tayo ng ganitong mga problema upang magkaroon tayo ng pangangailangan sa tunay na need meter. Yan. At sino ang need meter? Kundi ang Diyos lamang po. Yan. So, siya yung ating madalas nalalapitan sa ating mga tunay na pangangailangan. Yan. The Lord planned that He would be our need meter. No? Yan po, no? The Apostle Paul revealed this truth by exclaiming, "What a wretched man I am! Who will rescue me from this body of death?" Then he answered his own question in a strong way, "Jesus Christ our Lord." All along, the Lord planned to meet our deepest needs. It says in Romans 7:24-25. So hindi na pa natin babasahin, no? So sabi po ni Apostle Paul, what a wretched man I am, who will rescue me from this body of death? And then he answered, it's only Jesus Christ our Lord. So sa ating mga problema lahat, walang iba makakapagpaligtas sa atin sa ating mga problema, makakatulong sa atin kundi si Jesus Christ lang. So love, significance, and security. Yan na po, no? Yung sinabi ko kanina. Sa love, pwede tayo magbigay ng counsel found in Jeremiah 31:3. I have loved you with an everlasting love. Ang Panginoon, kabagamat walang nagmamahal sa iyo, nararamdaman mo walang nagmamahal sa iyo dito sa mundo, ay mahal na mahal ka ng Panginoon. Significance, it says in Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, plans to give you hope and a future. In Hebrews 13:5, never will I leave you, never will I forsake you. Yan. Yan po yung mga pwede natin ibigay sa kanila. Hindi na po ninyo hanapin pa sa Bible. Andito na po, pinoprovide na po natin. Sa security, kung ang problema po ni counseling number 3 ay security, it says in Hebrews 13:5, never will I leave you, never will I forsake you. Sometimes the Lord will meet certain needs by Himself, and other times He will use other people as an extension of His care and compassion. Yan po, di ba? Ang Panginoon ay nagpro-provide ng ating mga pangangailangan, pero yun nga daw po ay madalas gumagamit siya ng kapwa-tao natin para mag-provide ng ating mga needs and cares. Yan po yung kapwa-tao natin, sila yung mga extension ng Panginoon, channels of blessing niyan, Panginoon. Yan. Share these steps with those who are struggling.
Says in Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Therefore, with a renewed mind, you can be set free. Say, you will know the truth and the truth will set you free. Says in John 8:32. Yan, pag talaga pong nalunod na at kaya mo naman siyang hilahin sa putikan, yan ay hilahin natin sila. You can be pulled out. Pwede tayong mahila out of the ditch. Any negative patterns keeping you from being all God created you to be. Yan. So kaya tayong mahila pa, hindi tayo lulubog. So meron tayong binigay sa atin na yung word na free. Acronym FREE. So may meaning po yan. Yung F, I face the truth of your own negative habit. Yan. So pag meron kang negative habit, i-face mo yan. Talagang ito po talaga yung kasalanan ko, Panginoon. Napakasinungaling ko, o napakahina ng loob ko, o napakapalaaway ko, o napakamarites ko. Hindi po matiis na hindi ako magsalita. Di ba po? Yan. Pray the Psalms 139:23. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Evaluate, focus on, or write down your own area of struggle. My biggest struggle has been lying. Yan. So ito po yung mga ililista mo. Nilista mo yan para mo ma-face mo yung truth ng negative mo. Yan. Letter R, recognize the inner needs you are trying to meet through this negative habit. Ano ba yung inner needs mo talaga? Bakit ang problema mo ay pagsisinungaling? Ang problema mo ay pagmamarites. Yan. Are you trying to meet your own need for love or significance or security, or a combination of these? Psalms 51:6 says, surely you, God, desire truth in the inner parts. You teach me wisdom in the inmost place. Yan. Another E is exchange, trying to meet your own need for allowing Christ to meet that need. Yan. Allow natin si Christ na ma-meet niya yung need natin. Nalaman mo na kung ano talaga yung need mo. Diba? So it says in Philippians 4:19, my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Solution, Jesus is my security. People were angry with Jesus, yet He was totally truthful. So if someone gets angry with me, I can be totally truthful. He is the way, the truth, and the life. I will replace my fear with faith because I have the truth inside me. So lalagyan mo ng solution yung iyong sariling problema. Ito ang solution niya ay pagsisinungaling. So kailangan maging truthful siya from now on, di ba? So lagyan mo po, bago ka ikaw mismo na counselor, ayusin mo muna yung sarili mo, i-check mo dito sa word na free. Another E, experience Christ's inner strength as your source of change. Claim, Philippians 4:13, I can do everything through Christ who gives me strength. And solution, instead of relying on my lies to keep the peace, I will rely on Christ's power to tell the truth. That in turn will produce inner peace. I will live with a new plan through His power. I will be a person of honesty, integrity, and truth. So, as chaplains talaga po, tayo talaga, we should be honest and meron tayong integrity and truthful tayo. So, ito po, ayusin muna natin yung ating mga sarili at i-claim natin itong free. And then, it says in Colossians 1:27, Christ in you, the hope of glory. And in John 8:36, if the Son set you free, you will be free indeed. So tayo as chaplains, before we go out sa ating mga designated area of responsibility, bago tayo lumabas sa ating mga comfort zone, dapat talaga tayo po muna mismo ang maging maayos na tao. Kung sa ngayon, merong mga tao sa paligid natin na nagagalit sa inyo. Merong mga tao na hindi kayo tinitingnan as you are. O merong mga tao na mali ang impression sa inyo, o may mga tao na hindi kayo nirirespeto dahil hindi nila nagustuhan yung dati ninyong pagkatao.
So dito po, bago tayo maging chaplain, bago tayo maging counselor, bago natin i-exercise, tayo po muna ang maglinis na ating sarili. Ayusin muna natin yung ating sarili. At bago po natin suotin yung ating mga future na mga tsapa at magsuot ng t-shirt na may nakalagay na chaplain sa likod natin, dapat po talaga ay maging karapat-dapat tayo na maging chaplain sa tulong at awa ng ating Panginoong Hesukristo. At tuloy-tuloy po na pag-aralan natin paano tayo magiging karapat-dapat na maging lingkod ng Panginoon sa pamamagitan ng chaplaincy. Yan lamang po, and thank you and God bless us all. Yan. Ma'am. So, kung meron po mga questions, hindi ko po alam kung may time pa kasi meron po tayong 1 to 2. 1 to 2. Opo. Na class. Yan. So, back to Doc Raja. Okay, maraming salamat po, Ma'am Lea. At yung may mga mahihirap na tanong, ay naghihintay si Ma'am Lea. Walang may mahihirap na mga tanong, Ma'am Lea. So, Meron po akong tanong. Hello po? Ma'am Lea po. Yes po. Yes, Ma'am Lea. Tingnan niyo nga po ito kung po pwede siya. Kasi meron din po kasi akong naatina na training po para sa counseling. Ang kanila pong itinuturo doon ay kailangan nating ipaisip doon sa counseling natin kung bakit ganun yung kanyang problema. What I mean is, kunyari po, sinabi kanina, bakit siya pinalayas. So as a counselor, pwede po ba natin sabihin na sa palagay mo ba, alam mo kung bakit ka pinalayas? Kumbaga parang hindi tayo magbibigay ng pinakasagot doon kasi siya yung makakaalam nung dapat na sagot. Kasi siya yung gumawa. Hindi Yes po ba magulo tama masyado? po yan. Opo. Okay. Yan po yung tinatawag na open-ended question. Opo. Right po. And also po, importante din po ba na at least kapag ka nag-open na po siya ng kanyang problem, ipaparaphrase po natin yung kanyang mga sinabi para maramdaman po niya na tayo talaga ay nakikinig. Tama po yan. Kaya po meron tayong note-taking talaga para hindi natin nakakalimutan yung kanyang mga sinasabi at pwede natin ulitin sa kanya yan. And then, minsan kasi yung ating mga counseling, meron silang mga sinasabi na parang sinabi nila yan dahil masama ang loob nila. Sinabi nila yan dahil sila ay nag-grieve. Then later, pagka ni-remind mo sa kanya ulit, i-deny niya. So pwede mo sabihin sa kanya na, pero ito yung sinabi mo kanina. Ano talaga yung tunay mo nararamdaman? Yan. Okay So po. pwede niyang ulit yan na kasi po kaya talaga nasabi ko yan kasi ito talaga yung pinaka-problema kasi. Kasi po ganon. So, para po nabubuksan pa yung pinaka-root talaga ng pinaka-problem. Yan. Thank you po, ma'am. Thank you po, Ma'am Monica. Yung Unica po ba yung apelido or first name din? First name po. Sige po. Thank you po. So, meron pa po bang suggestion or mga idadagdag or question? Kung wala na po, ay tawagin na natin ulit si Doc para sa next professor po. Next class. Okay, so one thing mga kapatid, iiwasan yung magtanong ng why. Kasi ang tendensya ng question bakit ay ang tendensya po noon ay magiging defensive yung client ninyo. There is a possibility for the client to become defensive.
pag ang ginagamit niya na tanong ay bakit, no? So, how, no? Pwede yung gumamit kayo ng yung mga tanong na follow-up ninyo na what, no? Yan ang pinaka basic na tanong. Basta iiwasan yung magtanong ng why. Kasi kung minsan baka sabihin ng client ninyo na parang sobrang sobrang curious itong counselor ko eh. Talagang parang sobrang gusto malaman na kung ano ba talaga yung yung mga reasons. So, yan ang dinidiscourage sa atin. Yung clarification, okay lang yun. Okay yun, mga kapatid. No? Ibig buwang sabihin. So, parang nagbe-bridge ka po doon sa sa mga sagot niya. Kung may mga bagay kasi kailangan mo i-clarify. Like for example, ano ang ibig mong sabihin ng ganito? Kung meron siyang sinabi. No? So ano ang ibig mong sabihin? Okay. So sa amin sa clinical pastoral education, meron kaming isinusulat na verbatim na kung ano yung nangyari doon sa aming counseling, pinapasulat sa amin letra por letra para na check kung ano ba talaga yung pinag-usapan. Dito sa atin, ang ating CPE ay sa masteral pa. Meron din tayong CPE, mga kapatid. At isa sa magtuturo sa atin ay yung ating division commander sa Southern Philippines. So, yan po mga kapatid at maraming salamat po, Ma'am Lea. Bigay natin